Desisyon ng buong EDSA para maiadya raw ang mga motorista sa disgrasya. Anti-sketch sa tatlo sa mga suspects sa pang-hold up sa roving teller ng bangko sa isang mall sa Pasig, inilabas na. At mga eksperto sa Singapore, nakatuklas ang antibody na pwedeng pangontra raw sa dengue. At tabayan ang mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Plano pong sampahan ang reklamong frustrated murder ng aktres na si Amalia Fuentes, ang mag-asawang umano'y nanakit sa kanya at kanyang anak na si Jeric Stevens. Yan ay matapos mauwi sa pagtatalo ang paninita umano ni Amalia sa tumalbog na tseke ng mga mag-asawang nangungupahan sa kanyang bahay dyan po sa New Manila, Quezon City. Ano nga ba ang nakasaad sa batas kaugnay sa ganitong sitwasyon? Alamin po natin ngayong umaga yan sa ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Gandang umaga din sa'yo, Connie. Mainit-init na attorney. Sumama rin. Pero mainit-init pa tong balita na to, no? Nasa ospital pa nga si Miss Amalia dahil daw dun sa mga natamo niya. Pero ano pa talaga dapat gawin pag ganitong sitwasyon, Attorney? Kasi syempre may tumalbog na cheque. May sinasabi naman na may threat din si Miss Amalia. Yung mga ganun, parang masalimuot siya. Well, yung mga hindi nagbabayad, actually, di ba, ang basis lang yan talaga, yung hindi nga nakapagbayad. Kasi daw, di umano tumalbog ang cheque. Well, unang-una, that's the hazard of the trade, di ba? Kung ikaw ay isang businesswoman, kahit na anong business, whether ang business nyo ay nagpapaupa, nagpapautang, nagbebenta, meron talagang posibilidad na magkakaroon talaga ng hindi pagkakanoan at hindi pagbayad ng utang. Correct. Kaya ang pinakamagaling talaga dyan ay gawin ang lahat to prevent or to at least minimize the problem. So kung kayo ang nagpapaupa, kilatisin of course unang-una yung kukunin yung lessee. Halimbawa, syempre, gusto nyo yung mangungupahan sa inyo ay hindi lamang yung magbabayad, pero yung aalagaan din ng property na pinaparentahan mo. More importantly, dapat ay plansyado ang kontrata ninyo na siyang basihan sa maraming karapatan at proteksyon ng bawat partido. Of course, dito mabuti kumuha kayo ng abogado para protektado mga interes ninyo, lalo na sa sitwasyon, halimbawa, na hindi na nga nagbabayad ang nangungupahan. Oo. Yung mga pinag-uusapan nga kasi dito may tumalbog na cheque. So, sa ganitong klase ng... kasi may proof naman yun from the bank, Oo, ano? that's correct. May pinapakita siya. Paano bang, how do we go about that? Kung halimbawa, hindi mo naman daw pwedeng palayasin bigla, di ba? Pero hindi naman nagbabayad. Well, ang general rule, syempre, pag ganyan, hindi mo pwedeng sapilitang ipagtabo yan yung lessee. Makakasuhan po kayo niyan, di ba? Makinig ng mabuti. Usually, kailangan po maghain ng kaso sa korte na isang tinatawag nating ejectment case para mapaalis sila ng ayon sa batas. So, kung ikaw po ay landlord at nanalo ka, may enforce ang desisyon ng korte, pero hindi po kayo ang execute ng desisyon, di ba? Hayaan niyo po yung sheriff na ang bahala na maglabas ng gamit ng lessee, magpaalis dun sa lessee, na madalas kukuha sila ng tulong ng pulis para siguradong hindi magsasaksakan ng payong. So, diba? kailangan sa court? Sa court. Mabilis lang ba yun, Attorney, pagka nagsampa ka? Naku naman. Mabilis. Depende sa docket or sa schedule ng court. Sa dami-dami ng mga kasong nakabinpen. Okay, para dun sa masalimuta kaso niyan, Pero syempre, pag nagkaroon ng kaso, ayaw mo din na patagalin yung kaso kasi kailangan mo rin naman bayaran. Kung hindi naman umaalis si Leslie, babayaran pa rin naman niya yung habang tumatakbo yung panahon. May mga allegations kasi 1 year na nga daw tumagal to, yung mga ganyan, ano? So, ganun ba? May mga, di ba, parang paano yun, yung karapatan naman ng may-ari ng bahay o apartment na nangungupahan, nagpapaupa, no? Paano yung kanilang dapat gawin? Kasi sabi mo, sa korte, medyo matagal. Paano ba yun? Well, yun talaga ang general rule, no? Pero yung iba nga, at saka depende nga ito sa kontrata, basta nakalagay sa kontrata. Kaya nga sinasabi natin, planchado dapat. Plansyahin ng husto huwag yung plansyahin pag nagalit kayo dun sa inyong ano. Dapat plansyado yung kontrata. Kasi nga, there are certain things you can put into the contract para medyo mapadali. Pero unang-unang palagi po nating tatandaan, kaya nga very restrictive din kung minsan. Kasi nga sabi ng
the general rule is kailangan mo talaga pumunta sa korte. Kasi nga daw, sabi ng Korte Suprema, you cannot take the law into your own hands and kick them out on your own, di ba? Kasi nga magkakagulo. At siguro maraming patayan na mangyayari in a certain sense, hawig yan dun sa mga, alam mo na, yung katulad ng demolition cases na talaga magkakaroon ng violence pag sapritan kang nagtaboy ng ibang tao sa tinitirahan nila, whether legal or not, ang kanilang panunuluyan doon. Hindi pwedeng basta-basta mo nga silang paalisin. Okay. So generally, yung iba ang gagawin, nakalagay sa kontrata na pag hindi magbayad, pero magbibigay muna ng notice, di ba? Pwede mong putulan halimbawa ng kuryente pwede. at saka tubig. Pag nasa Kontrata. Pag nasa kontrata. Pero bibigyan mo muna ng notice yung nangungupahan. Pag matigas pa rin ang ulo, saka mo siya pwedeng... Okay. Kasi mahirap na tumira sa isang Yun nga bahay eh. pag wala kang kuryente at tubig. Correct. But only kung itong provision na to ay nasa kontrata na malayang pinirmahan nung nangungupahan. So, may consent. May consent, Pareho, yes. na alam nyo ang pinag-uusapan. By way of a penalty, na dun sa kontrata, by way of a penalty, maaaring putulan. Kung hindi magbayad, at binigyan na ng chance nung yung nagpapaupa na, di ba? Correct. Hindi ka pa nagbabayad. Pag hindi ka pa rin magbayad, ayon sa section whatever ng ating kontrata, pwede ko nang Basta dapat malinaw sa kontrata. Oo. Pero Legal gusto yun. Legal yun. Pero gusto po natin, at sinabi na ng Korte Suprema na pwede sa kaso ng, di ba? Barabasa versus Toquero. Kasi baka yung sabihin lang, saan nyo napulot yan? Yes. May kaso po sa Korte Suprema. Pero warning lang po, gusto po natin, baka mamaya, narinig lang nila, pwede putulan. Warning po, huwag nyo po basta-basta ang gagawin kasi dapat malinaw po sa kontrata. Baka mamaya pag na siyang pinirmahan nga ng malaya. Kasi pag wala pong ganitong provision sa kontrata at pinutulan nyo ng kuryente, baka po kayong makasuhan. Baka grave coercion yan eh. Okay, diba? okay. Oo. Meron din naman ibang hindi rin na nagkakasundo ng mga tenants at saka yung lessor na pinapadlock. Legal ba rin yun? Pwede ba yung gawin? Pinapadlock nila. Halimbawa, nakita nila, abangan natin. Pag umalis na sila, padlock natin. Nandoon, kumpleto lahat ng gamit nung kanilang nangungupahan. Pwede ba yun? Personally, wag niyo pong gagawin at hindi pwede. Lalo na kung nasa loob, di ba? Yes. Kung nasa loob ng bahay o apartment yung tenant, okay? Makakasuhan kayo nan. Mas mabigat ng kaso ninyo, illegal detention naman. Although, sabi din ng korte sa kaso ng Viray versus Intermediate Appellate Court, depende sa kontrata. Hindi daw illegal yung provision sa kontrata na nagsasabi kung hindi nagbabayad, pwedeng i-repossess ng lessor ang property. Again, dahil malinaw sa kontrata at pangalawa, always with prior notice. Kumbaga, pwedeng pasukan yung apartment. Pero dito sa kasong to, kasi parang wala nang nakatira dun sa apartment, pero hindi tina-turn over, hindi binabalik, at merong ganung provision sa kontrata. So, ang ginawa niya, nag-post siya ng notice sa pinto ng apartment. Sabi niya, pag hindi pa kayo magbayad, kukunin ko na yung mga gamit. Pero yung gamit, hindi naman sa kanya yon. Hindi niyo pwedeng kunin naman yung gamit at i-apply para dun sa utang. Okay? Alright. Parang itatago ninyo na pwedeng kunin ulit nung lessee. Pero kung meron pong ganitong provision sa kontrata, actually sabi ng Korte Suprema, hindi yan illegal. Pero hindi naman pwedeng gawin na angkinin mo na yung gamit. Hindi mo naman pwede angkinin yung gamit. Malinaw. Oo. Okay. Basta po, kaya nga sinasabi natin, ang importante, planchado ang kontrata ninyo. Kasi merong mga pwedeng gawin ang lessor kung nasa kontrata, na bawal naman kung wala sa kontrata. Correct. Ayan, marami na naman tayong napulot na impormasyong legal. Diba sabi nga nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure, di ba? So, wala pang problema, plansyahin na natin para hindi magkaroon ng problema later on. Walang saksakan. Oo, ng payong. Ng payong. Maraming salamat, Attorney Gabby. Turn over muna tayo kina Susan at Ivan naman. Pansit! Pansit! Sama-sari ang luto sa ating all-time Pinoy favorite. May kanton. Ano gusto mo? Bihon? Kahit kami, basta dapat may pandesal na mainit. Miki bihon, sotanghon, at iba pa ako parang pag pwede na kanton. Tama. Magpa-pansit naman kayo. Kaya para sa walang kasing sarap na pansit, tara't mag-food trip sa isa sa mga pinakasikat at classic na pansiteria sa bansa. Naku, nauna na po doon si Maring Lynn. Meron kaya natira? Hindi, sa Kasilin, alam mo yan, naintindihan niya tayo, magpapadala yan dito.
Sagot ko na pandesal, sagot mo pansit. No, pansit na naman. Ang galing, di ba? Ayan yung joke. I know that. Hi guys, good morning. Andito tayo ngayon sa Lido Pansiteria. Aba, ito isa sa pinaka-oldest na pansiteria sa buong Pilipinas. They started in 1936. As you can see sa akin, kaliwa si Melvin tsaka si Jose. Actually, niluluto na sila ng pansit na mamaya inanamnamin ko. Can you imagine that? Ang dami palang klase ng noodles na pwede natin gamitin sa pansit. Kasi pansit is yun yung pagkain na pwede mong kainin for all occasions, birthday, at kung ano-ano pa. Especially birthday kasi, di ba may pamahiin ng mga Chinese na pagka-birthday, kailangan kumain ng pansit para long life, kumbaga. At bawal putulin ng pansit, ha? Pag kumakain for the birthday, talaga it's an all-occasion food. You can eat it for Christmas at kung ano-ano pa. Ang sarap talaga ng pansit. Classic na classic nga, tulad ng sinabi ni Evan. And I know na lahat kayo dyan sa studio nagugutom at gusto humingi sa akin ng pansit. You know what? All I can say is, ikakain ko na lang kayo. Bawal maiyak. Mainggit. Alright, mamaya sa ating pagbabalik, papakita namin sa iba't ibang klase ng pansit at iba't ibang klase ng pagluluto ng pansit, yung mga ingredients na pwede natin gamitin para sa kanila. In other words, I'll be having a yummy day. Alright, yan po mamaya sa ating pagbabalik. Samantala mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Halos 200 kilo ng hinihinalang botsa na i-deliver sana sa Divisoria, nasabat sa Tondo. 2 delivery boy, huli. Amalia Fuentes, sasampahan ng reklamong frustrated murder ang